Natalie, tinatanggap mo ba si Wilver bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan? Tanong ng pari sa bride. Napalunok naman si Natalie. Tahimik ang lahat at hinihintay ang kanyang kasagutan. Bahagya namang napayuko ang bride. Tila ba nagkakaroon ito ng agam-agam. Dahil hindi pa rin ito sumasagot. Dahil doon ay lumingon na sa kanya ang groom na si Wilver at may pag-aalala sa mukha nito. Natalie, tinatanggap mo ba si Wilver bilang iyong asawa? Mahinahong pag-uulit ng pari. Hindi pa rin sumasagot si Natalie. Nagsimula na ring magbulungan ang mga tao. What's wrong, Natalie? Nag-aalalang tanong ni Wilver sa kanyang bride. Nagangat naman ang tingin si Natalie at tipid pang ngumiti. Akmang ibubukanan niya ang kanyang bibig para sumagot sa pari nang biglang isang malakas na putok ng baril ang siyang gumulat sa kanilang lahat. Itigil ang kasal! Isang malakas na sigaw ng lalaki ang dumagundong sa loob ng simbahan. Lahat sila ay napalingon sa pintuan at doon ay kanilang namataan ang isang lalaking may hawak ng baril at galit ang nakarehistro sa mukha nito. Jonas! Biglang bigkas ni Natalie habang nanlalaki ang kanyang mga mata, dulot ng labis ng pagkagulantang. Nagsimulang maglakad ang lalaki palapit sa altar na nagdulot ng takot sa mga tao, kung kaya't napaatras ang mga ito palayo. Hayop ka! Paano ka nakatakas sa kulungan? Magkahalong gulat at galit na bulalas naman ni Wilver. Biglang itinutok ni Jonas ang baril sa groom, kaya't napahiyaw ang lahat. Ikaw ang hayop, Wilver! Pagkatapos mo akong pagbintangan at ipakulong, ngayon aagawin mo naman sa akin si Natalie. Nanggagalaiting bulyaw naman ni Jonas. Jonas, please! Itigil mo na to! Ibaba mo yung baril mo! Mas lalo lang lalaki ang kasalanan mo sa batas. Batas, Natalie! Wala akong kasalanan. Inosente ako pero pinakulong ako ng taong yan, Natalie. Sumama ka sa akin, Natalie. Sumama kayo ng mga anak natin. Hindi ko hahayaan na ikasal ka sa kanya. Pagkukumbinsi pa niya habang nakatutok pa rin ang baril nito kay Wilver. Papa? Dalawang batang kambal na babae ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Sa isang iglap ay lumamlam ang mga mata ni Jonas nang makita niya ang kanyang mga anak na ngayon ay malalaki na. Ilang taon din kasi niyang hindi nakita at nakasama ang mga ito dahil sa kanyang pagkakakulong. Zara, Kara. Banggit ni Jonas sa boses na punong-puno ng pangungulila sa kanyang mga anak. Papa, tumakas po kayo sa kulungan? Inosenteng tanong ng isa sa kambal na si Zara. Marahan namang tumangu-tango si Jonas. Oh, tumakas ako para pigilan ang kasal ng mama niyo. Bukod doon, gusto ko na rin kayo makita at makasama. Kaya please, sumama na kayo sa akin. Hindi naman nahirapan sa pagkumbinsi si Jonas sa kanyang mga anak. Nang tumakbo ang mga ito palapit sa kanya at yumakap sa kanyang bewang. Napasinghap naman ang mga tao dahil doon. Papa, miss na miss ka na rin po namin ikaw at gusto na rin po namin ikaw na makasama ulit. Napangiti naman si Jonas. Bahagyang nakaramdam ng tuwa ang puso niya sa narinig. Natalie, halika na. Sumama ka na sa amin para mabuo ulit tayo. Muli niyang baling sa dating kasintahan. Hindi mo pwedeng itakas mula sa akin si Natalie. Matutuloy ang kasal namin. At ikaw, dapat kang mabalik at mabulok sa kulungan. Gigil na sa bat ni Wilver, kasabay ng mahigpit na paghawak nito sa braso ni Natalie. Jonas, please, itigil mo na to. Sumuko ka na lang sa mga pulis at huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Muling pagsusumamo ni Natalie na ngayon ay lumuluha na, dala ng halo-halong emosyon na nararamdaman nito. Mama, sumama ka na po sa amin please.
Hindi po ba gusto niyo rin pong mabuo ang family natin? Ang batang si Kara na ang sumubok na kumumbinsi sa ina nito. Demonyo ka talaga, Jonas. Pati mga inosenteng bata, minamanipula mo. You won't get away with this. Kaya mas mabuti pang isuko mo na lang yung sarili mo at bumalik ka sa kulungan kung saan ka nararapat. Ikaw ang demonyo, Wilver. At hindi ko hayaang mapunta sa'yo ang pamilya ko. Tumawag kayo ng pulis. Sigaw naman ni Wilver sa mga tao. Biglang itinutok ni Jonas ang hawak na baril sa mga tao, dahilan kaya muling napahiyaw at napaatras ang lahat, gawa ng labis na takot. Ilang sandali pa ay nahagip ng mga mata ni Jonas ang ilan pang mga bata at matatanda na umiiyak at nanginginig na. Kaya naman humakbang na siya palapit sa altar at muling itinutok kay Wilver ang hawak na baril. Kapag hindi mo binitawan si Natalie, hindi ako magdadalawang isip na iputok tong baril na to sa ulo mo. At sisiguraduhin kong magkakasama na kayo ng iyong ama sa kabilang buhay. Seryosong banta niya habang matalim ang tingin niya kay Wilver. Dala ng takot ay unti-unting binitawan ni Wilver si Natalie. Hindi ka makakatakas, Jonas. Mas lalo mo lang pinapatunayan na talagang deserve mo ang mabulok sa kulungan. Gigil na wika pa ni Wilver. Subalit hindi na iyon pinansin pa ni Jonas at hinila na niya palayo si Natalie. Tara na mga anak. Utos si Jonas sa mga bata at kaagad namang sumunod ang mga ito. Tumakbo sila palabas ng simbahan. Pinapasok ni Jonas ang mga bata sa backseat ng kotse habang si Natalie ay pinaupo niya sa passenger seat bago nagmadaling nagtungo sa driver's seat saka pinaharurot ang kotse. Jonas, ano bang nangyayari? Paano ka nakatakas? Bakit mo ginagawa ito? Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon ay kailangan nating makalayo para hindi tayo matunto ng mga pulis. Tanging nasabi na lamang ni Jonas habang focus ito sa mabilis na pagdadrive. Hindi naman na nangulit pa si Natalie. Sa halip ay binalingan na lang niya ng tingin ang mga bata sa backseat at kinonsulta kung okay lang ba ang mga ito, kung saan tumango lamang ang kambal bilang kanilang sagot. Nang huminto ang kotse ay kaagad silang lumabas. Inilibot ni Natalie ang tingin nang bumungad sa kanila ang mga nagtataasang puno at halaman. Dito tayo. Sambit ni Jonas at pinangunahan niya ang paglalakad papasok sa loob ng gubat. Hawak ng magkabilang kamay niya ang kambal nilang anak habang si Natalie ay nakasunod sa likuran nila na palinga-linga pa rin sa paligid. Maya-maya pa, isang bahay sa hindi kalayuan ang kanilang natanaw na siyang mabilis nilang tinungo. Gamit ang susi na kinuha ni Jonas sa isang paso ng halaman ay nabuksan nila ang pinto at malaya silang nakapasok. Kaninong bahay to? Sa kaibigan kong si Clark. Papa, dito na po ba tayo titira? Pansamantala, dito na muna tayo titira. Ganito mo ba gustong magsama-sama tayo, Jonas? Ang magtago? Hindi makapaniwalang reaksyon pa ni Natalie. Tumingin si Jonas sa dating kasintahan, ngunit kaagad ding bumaling sa mga bata. Mga anak, alam kong pagod kayo. May mga kwarto ron. Sa unang kwarto, doon kayo pumunta at magpahinga na muna kayo, okay? Okay po, Papa. Mabilis namang sagot ng batang si Kara at tinungo nga nilang magkapatid ang silid. Napabuntong hininga si Jonas bago nagsalita. Alam kong hindi ka sang-ayon sa ginawa kong ito. Pero ito lang yung naiisip kong paraan para makasama ko kayo ng mga anak natin. Pero pinalala mo lang yung sitwasyon, Jonas. Ano nang mangyayari ngayon? Hanggang kailan tayo magtatago? Sa ginawa mo, mas lalo mo lang dinagdagan ang kasalanan mo, ang kaso mo. Sa pagtakas mo, sa pagpapaputok mo ng baril, at sa pagkidnap sa amin. Ito ba talaga ang gusto mo?
Natalie, wala na akong choice. Wala akong kasalanan. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal, Natalie. Sana hinintay mo na lang na umusad yung kaso, Jonas. Hanggang sa mapatunayan na talagang wala kang kasalanan. Hanggang makalaya ka. Pero hanggang kailan, Natalie? Ilang taon na bang lumipas? 3 taon na ang lumipas. Magmula nung makulong ako. Lagi niyong sinasabi na makakalaya din ako sa oras na mapatunayan na wala akong kasalanan. Pero may nangyari ba? Laging naaantala kasi malakas at may kapit ang kalaban ko. Marangal lang naman akong nagtatrabaho noon bilang factory worker para sa pamilya natin. Pero napagbintangan ako at kaagad na naipakulong dahil isa lamang akong ordinaryong tao. Walang pera at walang kapit. Tapos malalaman ko na lang na ikakasal ka sa taong nagpakulong sa akin. Nawalan na rin ako ng choice, Jonas. Pinilit ako ng mga magulang ko. Isa pa nangako sa akin si Wilbur na kapag nagpakasal na ako sa kanya, baka magbago yung isip niya at iurong niya yung kaso laban sa'yo. At naniwala ka naman. Kaya nga niya ako pinakulong para maagaw ka niya sa akin. Natigilan si Natalie at hindi na nakasagot pa. Humakbang naman si Jonas palapit sa babae. Gusto ko lang kayong makasama. Ayokong umasa na lang sa batas na walang kasiguraduhan kung makakamit ko pa ba ang ustisya. At kung talaga bang makakalaya pa ako, nasayang ng 3 taon ng buhay ko sa kulungan. At umaasang aayon din ang batas sa inosenteng katulad ko. Kaya nung binalita sa akin ni Clark na ikakasal na kayo ni Wilbur, nag-isip kaagad ako ng paraan kung paano ko mapipigilan ang kasal ninyo. Tinulungan ako ni Clark, pati na rin ng ibang mga kasamahan ko sa kulungan na makatakas. Dahil naniniwala silang inosente ako at mapapatunayan ko lang yun kapag nakalabas na ako ng kulungan. Kaya sana maintindihan mo. Ginawa ko lang naman to para makasama ko na kayo at para malinis ang pangalan ko. Nang sa gayon ay balang araw hindi ako ikahiya ng mga anak natin. Napabuntong hininga si Natalie bago ito naupo at waring malalim na nag-iisip. Nang maya-maya pa ay biglang may kumatok sa pinto. Kaya bahagya silang nagulat na pareho. Nakaramdam naman ng munting kaba si Natalie habang si Jonas ay nagtungo sa pintuan para buksan ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang bumungad sa kanila. Nakahinga naman ng maluwag si Natalie nang makilala niyang ito ang kaibigan ni Jonas. Nasaan ang mga bata? Kaagad na tanong ni Clark nang igala nito ang paningin sa loob ng bahay pagpasok pa lamang niya. Nasa kwarto. Pinagpahinga ko na muna. Sagot naman ni Jonas. Mabuti naman at okay lang kayo. Sobra akong kinabahan at nag-alala kanina. Akala ko talaga mahuhuli ka na ng mga pulis eh. Wika ni Clark na tila ba nakaginhawa na. Hindi ka ba nasundan? Huwag kang mag-alala. Sigurado naman ako na walang nakasunod sa akin. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, Jonas. Aalis din ako kaagad. Kailangan kong ilayo ang kotse na ginamit mo para hindi nila matuntun kung nasaan kayo. Bibili na rin ako ng mga kakailanganin ninyo dito. Mauuna na ako ah. Salamat pre. Mag-iingat ka. Tumangulang si Clark at kaagad na ring umalis. Napasandal si Jonas sa pader habang si Natalie ay nakaupo lang sa may sofa at nabalot nga sila ng katahimikan. Maya-maya pa ay napapitlag si Jonas sa suot na wedding dress ni Natalie. Anong problema? Tanong ni Natalie nang mapansin niya ang pagtitig sa kanya ng lalaki. Naalala ko lang, nung mga panahon na tayo pa, pangarap mong magsuot ng wedding gown at gusto mong maisuot yun sa kasal natin. Kaso, hindi pa kita maaayang magpakasal noon dahil wala pa akong sapat na ipon. Pero, una mo palang may susuot ng wedding gown kasama ang ibang lalaki sa harapan ng altar. Napayuko naman si Natalie.
Mahal mo ba siya? Mahal mo na ba si Wilver kaya handa kang magpakasal sa kanya? Umiling-iling namang dagli si Natalie. Hindi ko siya minahal. Napilitan lang talaga akong pumayag sa kasal. Dahil sa pangako niya na pwede niyang iurong yung kaso laban sa'yo. Ginawa ko lang yun para sa'yo. At kahit kailan, hindi ka naman mapapalitan sa puso ko. Palihim na sumilay ang masayang ngiti sa mga labi ni Jonas bago ito naglakad palapit kay Natalie at naupo sa tabi nito. I'm sorry kung nung una, naniwala ako na kaya mong gumawa ng krimen. Kaya nakipaghiwalay ako sa'yo. Sorry kung wala din man lang akong nagawa para ipagtanggol ka. Sobra akong naguguluhan. Noon Pero kalaunan na-realize ko na hindi ka ganong klaseng tao. Hindi ka gagawa ng bagay na ikakapahamak mo, na magpapahamak sa'yo. Dahil alam kong mahal na mahal mo kami ng mga bata. Dahan-dahan namang dumampi ang kamay ni Jonas sa pisngi ni Natalie at marahan itong hinaplos. Nauunawaan kita. Ang totoo niyan, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil hindi nasirang tingin sa akin ng mga bata. Buong akala ko noon, kinamumuhian na ako ng mga anak natin At ikaw, akala ko, tuluyan mo na talaga akong kinalimutan. Dahil hindi ka na dumadalaw sa akin. Maniwala ka. Ilang beses kong sinubukang dalhin ng mga bata para dalawin ka. Pero lagi akong pinipigilan ng mga magulang ko. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay ipaunawa sa mga anak natin ang sitwasyon. Ayoko rin naman na kamuhian ka nila sa bagay na hindi naman totoo at hindi mo naman talaga ginawa. Napangiti si Jonas at hinawakan ang kamay ni Natalie, saka sumandal sa kinauupuan at pinikit ang mga mata. Makalipas ang ilang oras, nagising si Jonas na wala na sa kanyang tabi si Natalie, kaya't nabalot ng kaba ang kanyang dibdib. Nakaagad din namang naglaho nang makita niya ito na nasa kusina at nagkakalkal sa ref at sa ilang mga storage cabinet. Anong ginagawa mo? Tingin ko kasi baka gabihin si Clark bago makabalik. Kaya't naisip kong magluto muna ng kung anong available dito na pwedeng lutuin. Tugon ni Natalie na hindi lumilingon kay Jonas. Ganun ba? Tulungan na kita. Presenta niya at nilapitan si Natalie para nga tulungan. Matapos nilang magluto, ay inihanda na nila iyon sa mesa. Sakto namang kagigising lamang ng kambal nilang anak. Oh, sakto ang gising niyo mga anak. Kakatapos lang naming magluto. Halik kayo. Kumain na muna tayo at baka nagugutom na kayo. Naupo naman ang mga bata sa hapagkainan nang magkahiwalay. Tumabi si Zara sa kanyang ina, habang tumabi naman si Kara sa kanyang ama. Kung saan magkatapat sina Natalie at Jonas. Sumubo ng pagkain ang kambal at sa hindi inaasahan ay bigla na lamang naluha si Zara. Oh Zara, bakit? Anong problema? Hindi ba masarap yung pagkain? Masarap po, Mama. Hindi ko lang po napigilan na mapaluha Dahil ngayon lang po ulit kasi tayo nabuo na kumain kasama si Papa. Hayag ng batang si Zara habang pinahiran ang mga luha niya sa pisngi gamit ang likod ng palad. Nagtama naman ang mga mata ni Natalie at Jonas. Waring nangungusap ang mga ito. Sana po palagi na lang po tayong ganito. Sana po hindi ka na po malayo sa amin, Papa. Para araw-araw po tayong kumpleto at makakasama ka po namin kumain. Nakangiting wika naman ni Kara sa kanyang ama. Mga anak, huwag kayong mag-alala kasi gagawin ko ang lahat para hindi na ako malayo pa sa inyo. Papa, huwag ka pong mag-alala. Naniniwala po kami na inosente ka po at hindi ka po kriminal. Alam po namin na mabuti kayong tao. Kaya kahit ano pang sabihin ng iba tao sa inyo, ikaw pa rin po ang papa namin na mapagmahal at hindi po kayang manakit ng ibang tao.
Komento ni Zara. Tama po, Ate Zara. Don't worry po, Papa. Mananagot din po ang totoong may kasalanan. Balang araw po paglaki namin ni Kara, magiging abogado po kaming dalawa at ipagtatanggol po namin lahat ng taong katulad po ninyo na inosente at napagbintangan lang. Tama yan mga anak. Kung anong gusto ninyo, susuportahan ko kayo. Ngayon pa lang, proud na ako sa inyo na yan ang pangarap ninyo. Sige na, kumain na muna kayo at baka lumamig na yung pagkain. Napatingin si Jonas kay Natalie at nagpalitan sila ng ngiti sa isa't isa. Matapos nilang kumain, hindi nagtagal, nakabalik na rin si Clark na maraming dala. Mga damit yan, mga pagkain at ibang mga kailangan ninyo. Ani Clark, patukoy sa mga dala niya. Salamat pare. Wala yun. Siya nga pala. Biglang may nilabas na cellphone si Clark at binigay iyon kay Jonas. Binilahan na rin kita ng bagong cellphone para kapag may problema o kailangan ka, mas madali mo akong makukontak. Salamat. Huwag kang mag-alala. Makakabawi din ako sa'yo at mababayaran kita sa lahat ng ito. Wala yun, Jonas. Kaibigan kita at kailangan mo ng tulong. Oo nga pala. Dumaan ako kanina sa police station. Nakita kong galit na galit si Wilver dahil hindi kayo naabutan ng mga pulis. Pero alam kong hindi yun titigil hanggat hindi ka niya nahahanap at hindi niya nababawi ang mag-iina mo. Kwento pa ni Clark. Alam ko rin gagawin niya ang lahat para mahanap kami. Katulad kung paano niya ako naipakulong. Kaya kailangan kong mapatunayan na hindi ako ang pumatay kay Mr. Velasco. Paano mo nga pala magagawa yan? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero kailangan kong tulong mo, Clark, para makahanap ng ebidensya. Malakas din ang kutob ko na may kinalaman si Wilber sa pagkamatay ni Mr. Velasco. Anong ibig mong sabihin? Sa ngayon, hindi pa ako sigurado. Kaya kailangan ko makahanap ng ebidensya para malinis ko ang pangalan ko at hindi ko na kailangan pang magtago. Huwag kang mag-alala, Jonas. Gagawin kong lahat ng magagawa ko para matulungan ka. O sige na, aalis na ako. Mag-iingat kayo rito ah. Kontakin mo lang ako kaagad kapag nagka-problema. Tinapik-tapik ni Clark ang balikat ni Jonas, saka ito tuluyang umalis. Bumaling na si Jonas sa kanyang mag-iina, ngunit si Natalie lamang ang nadatnan niyang nag-aayos ng mga dinala ni Clark. Ang mga bata. Pinaligo ko na muna para makatulog na ulit sila. Tinulungan ni Jonas si Natalie sa pag-aayos at nang matapos, humarap si Natalie kay Jonas na waring may nais sabihin. Matyagang naghintay naman ang lalaki. Narinig ko yung pag-uusap ninyo ni Clark kanina. Anong ibig mong sabihing malakas ang kutob mo na may kinalaman si Wilber sa pagkamatay ni Mr. Velasco? Hindi pa naman ako sigurado. Pero kasi, nung nasa kulungan ako, kapag naiisip ko yung mga nangyari, hanggang sa pinagbintangan nila ako at pinilit na ako ang pumatay kay Mr. Velasco, ay bigla kong naisip na posibleng kagagawan lahat yun ni Wilver. Dahil siya lang naman ang may motibo at siya rin ang makikinabang sa huli. At frame up niya ako para makuha kanya sa akin. So sinasabi mong si Wilver ang may kagagawan sa pagkamatay ng sarili niyang ama? Ganun ba yun? Hanggat walang malinaw na ebidensya, hindi ko pa yan mapapatunayan. Bakit? Naniniwala ka bang imposibleng mangyari yun? Tingin mo ba hindi yun magagawa ni Wilver? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang kasi ma-imagine. At kung sakali mang tama yung hinala mo, napakasamang tao naman niya kung ganun. Dahil paano niya naman yun nagawa sa kanyang sariling ama, hindi ba? Pareho silang napabuntong hininga sa mga naisip. Sige na, Jonas. Maligo ka na para makapagpahinga ka na rin. Ani ni Natalie paglabas niya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya ang katawan. Tumangulang si Jonas at ito naman ang sunod na naligo.
Nagpunta si Natalie sa silid at doon ay nagbihis. Maya-maya pa ay sumilip siya sa bintana at nakita nga niya ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Napangiti siya at isinara na rin ang bintana. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwal niyon si Jonas na nakatapis lang din ng tuwalya at kitang-kita nga ni Natalie ang matipunong katawan nito. Magbibihis lang ako. Usal ni Jonas at kinuha ang damit nito. Hindi naman napigilan ni Natalie na mapatitig sa birthmark na nasa likurang bahagi ng balikat ni Jonas nang mapansin niya ito. At nang mapagtanto ni Natalie na magbibihis si Jonas, ay dagli niyang ibinaling sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Ilang sandali pa ay napansin ni Natalie na naglalatag ng higaan si Jonas sa sahig. Diyan ka na matulog sa kama. Dito na lang ako sasahig. Turan na Jonas na siyang tinanguan lang ni Natalie. Nahiga naman na sa kama si Natalie at kung minsan ay sinusulyapan niya ang lalaki hanggang sa nakatulog na nga silang dalawang pareho. Kinabukasan, nagising si Jonas na wala na sa kama ang asawa kaya't lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kwarto ng mga bata kung saan wala rin doon ang mga ito. Chinek din ni Jonas ang kusina at sala, subalit hindi niya nakita maski anino ng kanyang mag-iina. Kung kaya't kaagad na gumapang sa kanyang sistema ang labis na kaba. Napuno ng takot at pag-aalala ang mukha niya. Nang manlaki ang kanyang mga mata at dali-dali siyang umalis ng bahay para hanapin ang mga ito. Lakad-takbo ang ginagawa ni Jonas habang hinahanap at isinisigaw ang pangalan ng kanyang mag-iina sa gitna ng gubat. Tagaktak na rin ang pawis niya, dulot ng labis na kaba na baka nawala na sa kanya ang kanyang pamilya. Nang maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga boses sa hindi kalayuan na siyang dagli niyang pinuntahan. Palinga-linga si Jonas sa paligid hanggang sa mapalingon siya sa isang sapa at doon ay kanyang natagpuan ang kanyang mag-iina na nagtatampisaw sa tubig. Nakahinga ng maluwag si Jonas at naibsan ang kanyang pag-aalala at takot. Papa, tara po! Samahan niyo kaming maligo! Natutuwang bulalas ng batang si Kara nang una niyang makita ang kanyang ama na patungo sa kanilang direksyon. Ngumiti si Jonas sa kanyang anak at tumabi kay Natalie sa inuupuan nitong bato. Kanina ko pa kayo hinahanap. Akala ko nawala na kayo sa akin. Sorry kung umalis kami. Kanina kasi dumating si Clark. Tapos nabanggit niya na may sapa raw dito kaya nagpunta kami para maligo. Nagpunta si Clark? Anong sinabi niya? Wala naman. Tulog ka pa kasi at ayaw naman kitang gisingin dahil ayokong maabala ang tulog mo. Nagdala lang ng ilang gamit at pagkain si Clark pero mabilis din siyang umalis kaagad matapos niya kaming samahan dito dahil may mga kailangan din daw kasi siyang asikasuhin. Ganun ba? Tumango naman si Natalie. Siguro natakot ka no nang makita mong wala kami. Pawis na pawis ka rin no? Sorry kung pinag-alala kita. Pinag-alala ka namin. Ayos lang yun. Ang mahalaga, kasama ko pa rin kayo. Mama, Papa! Tara na po, samahan niyo na po kaming maligo! Ang sarap po ng tubig! Biglang pag-aaya ni Zara na nag-e-enjoy kasama ang kapatid nito. Halika na Jonas. Total nandito ka na. Maligo ka na din. Aya niya sa lalaki nang tumayo siya. Umiling-iling naman si Jonas bilang pagtanggi. Ngunit wala na rin siyang nagawa pa nang hilain siya ni Natalie patungo sa tubig. At doon ay sama-sama silang nagtampisaw at masayang naglaro sa tubig. Makalipas ang halos 2 oras, ay nagpasya na rin silang umuwi na. Sa pagkainan ay nagsimula ng kumain ang mag-iina. Subalit napuno sila ng pagtataka nang kanilang mapansin na tahimik lamang si Jonas
at hindi nito ginagalaw ang pagkain sa kanyang pinggan. Jonas, ayos ka lang ba? Anong iniisip mo? Sandaling napatingin si Jonas sa kanyang mag-iina bago napayuko. Gusto ko lang humingi ng sorry sa inyo. Alam kong hindi kayo sanay sa ganitong buhay. Sorry kung dahil sa akin, kinailangan nyo ring magtago ng ganito. Jonas, bakit mo ba sinasabi yan? Hindi naman kami nagrereklamo. Sa katunayan, masaya nga kami dito eh. Tahimik, malayo sa gulo at sa mga tao. Isa pa, mas mabuti na nga ang ganito. Kasi mas makakapag-banding tayo kasama ang mga anak natin. Hindi ba? Tama po si Mama, Papa. Huwag ka na pong malungkot dahil gusto ko rin po naming makasama. Kahit saan po tayo mapadpad, ayos lang po sa amin basta kasama ka po namin. Mas nalulungkot po kami kapag malayo ka po eh. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ni Jonas, lalo na nang hawakan din ni Natalie ang kanyang kamay. Sumapit ang gabi at naghahanda na sila sa pagtulog. Maglalatag na sana si Jonas ng kanyang higaan sa sahig nang bigla siyang pigilan ni Natalie. Bakit hindi na lang tayo tabing matulog? Tutal, malaki naman ang kama at kasya naman tayong dalawa. Utal-utal niyang mungkahe, sabay iwas ng tingin. Sigurado ka ba riyan, Natalie? Nag-worry lang ako sa'yo. Dahil alam kong malamig dyan sa sahig. Alam kong marami ka rin namang pinagdaan ng hirap sa kulungan. Kaya gusto ko ngayon na maging komportable ka. Okay, sige. Salamat. Sagot ni Jonas sa kanya inilipat na nga sa kama ang kumot at unan niya. Nahiga na silang dalawa at ramdam ang kaba sa kanilang mga dibdib. Tumagilid ng higa si Natalie, kaharap ang pader. Ngunit tila ba hindi ito mapakali. Kung kaya't tumagilid naman siya sa kabila, kasabay ng pagtagilid din ni Jonas. Dahilan kaya't nagtama ang kanilang mga mata na medyo may pagkagulat pa. Alam mo bang parati kitang napapaginipan nung nasa kulungan pa ako? Lagi kong iniisip na baka isang araw ay bigla mo na lang akong kalimutan at mapalitan ako sa puso mo. Nakakatawa mang isipin, pero mas kinatatakutan ko pang mangyari yun kaysa ang mabulok sa kulungan. Sa bawat araw na lumilipas na nakakulong ako, kayo ng mga anak natin ang nagiging lakas ko. Kapag naiisip ko kayo, nare-realize ko na dapat akong magpakatatag dahil may pamilya pa ako na babalikan ko. It must have been hard for you. I'm sorry, Jonas, kung wala akong nagawa. Saad ni Natalie at kasabay niyon ng pagtulo ng luha niya. Dala na rin ng pagka-guilty at lungkot. Shh! Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Ako nga ang dapat na mag-sorry kasi alam ko na naging mahirap din para sa'yo ang sitwasyon. Ang importante ngayon ay magkasama na tayo. Uwi ka ni Jonas at pinahiran ang luha ni Natalie. Jonas, gusto ko lang ding mag-thank you kasi kung hindi ka dumating, malamang naikasal na ako kay Wilver. Kung sakaling nangyari yun, baka isa yun sa pagsisisihan ko. Hindi ko rin naman nahayaan na mangyari yun na may kasal ka sa iba. Mabuti na nga lang at hindi ako nahuli ng dating. Kaya't napigilan ko pa yung kasal ninyo. I love you, Jonas. Alam kong hindi pa okay ang sitwasyon natin ngayon at wala pang kasiguraduhan kung anong mangyayari bukas at sa mga susunod pa. Pero gusto ko sanang magsimula tayo ulit. Gusto kong ibalik yung dati. Gusto kong magkabalikan tayong dalawa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Jonas sa narinig. Ayan din naman ang gusto ko na mangyari. Ang maging sa akin ka at maging sa'yo ako. Matapos sabihin iyon ni Jonas, ay unti-unti niyang inilapit ang mukha niya kay Natalie hanggang sa naglapat ang kanilang mga labi. Nang mga sandaling iyon ay pinagsaluhan nila
ang init ng kanilang pagmamahalan. Sinariwa ang kanilang mga masasayang alaala at kanilang mga pinagdaanan. Ipinaramdam nila kung gaano sila kasabik sa isa't isa sa pamamagitan ng mga halik at haplos na siyang mas lalong nagpapainit sa kanilang mga puso. Pangako sa'yo, Jonas, tutulungan kita at gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin, ng pwede kong magawa para mapatunayang inosente ka. Saad niya habang magkayakap ang hubot-hubad nilang mga katawan. Manatili ka lang sa tabi ko at sapat na sa akin yon. Ako na ang bahalang magpatunay na wala akong kasalanan. Pangako, Natalie, magiging maayos din ang lahat at babalik din sa normal ang mga buhay natin. Uwi ka naman ni Jonas sa kahinagka na ang noo ng kanyang kasintahan. Ilang sandali pa ay naipikit na rin nila ang kanilang mga mata. Dala na rin ng pagod. Lumipas pa ang ilang mga araw ay mas lalo nga silang nakapagbanding na magpamilya. Sinulit nila ang bawat oras na magkakasama at isinantabi na muna ang mga problema. Hanggang isang araw, Natalie, anong problema? puno ng pag-aalala ang boses na tanong ni Jonas sa kanyang kasintahan nang makita niya itong nakahawak sa tiyan at tila ba namimilipit sakit na kaagad din niyang nilapitan. Ayos lang ako. Masakit lang yung puson ko kasi dinatnan ako. Ang kaninang nag-aalalang mukha ni Jonas ay biglang humaba na animoy na lungkot na siyang nagpakunot sa noo ni Natalie. Oh, teka. Bakit naman ganyan yung mukha mo? Parang nalungkot ka yata? Wala, Natalie. Pagkakaila niya, sabay ibinaling ang atensyon sa ibang direksyon. Ayos, akala ko pa naman masusundan na kaagad yung kambal namin. Dismayadong bulong ni Jonas na siyang nakaabot sa pandinig ni Natalie. Bahagya namang namula ang pisngi ng dalaga. Subalit hindi na lamang niya iyon pinansin. Siya nga pala. Problema ko nga pala ngayon. Wala akong sanitary napkin. Kailangan ko rin ng gamot para sa cramps. Sige, tatawagan ko si Clark. Magpapabili ako sa kanya. Kaagad ngang tinawagan ni Jonas ang kanyang kaibigan. Sa unang subok ay hindi niya nakontak. Ilang beses pang tinawagan ni Jonas si Clark. Subalit palaging cannot be reached ang kanyang naririnig. Hindi ko siya makontak. Cannot be reached yung cellphone niya. Sana naman walang nangyaring masama sa kanya. Hindi naman siguro. Baka busy lang o di kaya ay lobat. Iyaan mo, ako na lang aalis at pupunta ng bayan para bumili ng gamot at sanitary napkin. Ay, hindi pwede. Masyadong delikado para sa'yo. Tawagan na lang ulit natin mamaya si Clark. Baka mamaya sumagot na yon. Natalie, hindi ko naman nahayaan na makita kang tinitiis yung sakit na yan. Isa pa, kailangan mo yon. Hindi mo naman kailangan na mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Magtiwala ka sa akin. Babalik ako kaagad at makakabalik ako ng ligtas. Pero nag-aalala ako, Jonas. Paano kung may makakilala sa'yo at mahuli ka ng mga pulis? Trust me, okay? Promise. Babalik ako. Pangako niya sa kasintahan. Tinungo ni Jonas ang cabinet at kinuha roon ang kanyang pitaka. Nang mahagip ng paningin niya ang baril na itinago niya, ay dinala niya din iyon at isinuksok sa likuran ng kanyang pantalon. Nagsuot siya ng itim na hoodie na jacket na pinaresan niya ng itim na sombrero. Iiwan ko rito ang cellphone. Kapag natagalan ako, kontakin mo si Clark. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Huwag kayong aalis rito . Babalik din ako kaagad. Basta bumalik ka kaagad ha. Mag-iingat ka. Hinagkan ni Jonas ang noo ni Natalie bago siya tuluyang umalis. Habang naglalakad, sinuot ni Jonas ang isang itim na mask bilang dagdag proteksyon sa kanyang muka upang hindi siya kaagad makilala ng mga makakakita sa kanya.
Nang makarating sa bayan ay tinungo niya ang butika. Ano po sa inyo, sir? Tanong ng babaeng pharmacist. Sanitary napkin sa kagamot. Anong gamot, sir? Yung gamot kapag dinatnan yung babae. Ilang segundo namang napaisip ang pharmacist. Okay po. Sandali lang po, sir. Habang naghihintay, ay naagaw ng isa pang babaeng pharmacist ang atensyon ni Jonas. Napansin niya ang hawak nitong cellphone at ang pinapanood nitong balita. Kasalukuyan pa ring pinaghahanap ng kapulisan ang wanted na si Jonas Torres. Ito ay matapos tumakas ng pugante sa kulungan at kidnapin ng fiancé ni Mr. Wilver Velasco na si Natalie Madrigal, kasama ang kambal na anak nitong sina Cara at Zara. At dahil patuloy na nagtatago ang nasabing pugante, naglaan na ng pabuya si Mr. Velasco na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Jonas Torres. Kung kayo man ay may impormasyon, tumawag lamang sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Namilog ang mga mata ni Jonas sa narinig. Grabe, no? Napakasama talaga ng taong yun. Sana mahuli na yan. Swerte rin ang makakapagturo sa kanya. Biruin mo. 10 milyong piso ang pabuya. Kung soswertehin lang ako at makikita ko siya, agad ko siyang ituturo sa mga pulis. Komento ng isang pharmacist na siyang nanunood ng balita sa kanyang cellphone. Kaya naman, nang maiabot ng pharmacist ang binibili ni Jonas, ay kaagad niyang binigay ang bayad at nagmadali nang umalis bago pa man siya makilala ng mga ito. Nakatungo ang ulo habang mabilis ang bawat hakbang ni Jonas. Sa isip-isip niya kasi ay hindi siya pwedeng mahuli. Hindi pa ito ang tamang panahon dahil wala pa siyang hawak na ebidensya na makapagpapatunay na siya ay inosente. Bumalik si Jonas bit-bit ang isang plastic na naglalaman ng sanitary pad at gamot, kung saan pagdating niya ay sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap ng kanyang kasintahan na labis na nag-aalala. Bakit ba ang tagal mong makabalik? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Halos mangyak-ngyak niyang saad sa lalaki. Huwag ka nang mag-alala. Nandito naman na ako, okay? Mabuti naman at ligtas kang nakabalik. Ani ng isang boses, kaya't nilingon iyon ni Jonas at natagpuan niya ang kanyang kaibigang si Clark. Delikado sa'yo ang pag-alis. Lalo na ngayon na may halaga na ipinatong sa ulo mo si Wilver. Alam ko nang tungkol dyan. 10 million pesos ang pabuyang nilaan ni Wilver para mahuli lang ako. At sigurado ako na maraming tao ang maghahanap sa akin ngayon. Uwi ka ni Jonas, kaya't natahimik silang lahat at malalim na nag-isip. Pero hindi pwedeng wala akong gawin. At sa lalong madaling panahon, kailangan kong mapatunayan na inosente ako. Kung ano man ang maitutulong ko, sabihin mo lang, Jonas. Kung maaari sana, kailangan ko ng kopya ng CCTV doon sa factory. Nung araw na namatay si Mr. Velasco, makukuha mo ba yon? Pero hindi ba sira yung camera sa parteng yon? Kaya wala ring nakuhang footage ang mga pulis noon? Napabuntong hininga si Jonas at malalim na nag-isip. Maya-maya pa ay biglang nanlaki ang mga mata nito na animoy may napagtanto. Clark, kailangan nating mahanap si Eloy. Eloy? Yun ba yung dati mong katrabaho? Bakit? Anong kinalaman niya? Nung araw na namatay si Mr. Velasco, nakita ko siyang nanggaling sa pinangyarihan ng krimen. Nagkasalubong kami, pero siya, takot na takot at nagmamadaling umalis. Pagkatapos noon, pinuntahan ko yung parteng yun at nakita ko si Mr. Velasco na nakahandusay at naliligo na sa kanyang sariling dugo. Sakto namang pagdating ng mga pulis, ako ang kanilang nadatnan, kaya ako ang kanilang napagbintangan na pumatay. Malakas ang kutob ko na may alam si Eloy. At alam kong nakita niya kung sino talagang pumatay kay Mr. Velasco. Kung ganun, ay bakit hindi mo sinabi yan noon sa mga pulis? Noon kasi, magulo pa yung isip ko.
Sumagi sa isip ko na baka siyang may gawa. Pero alam ko naman na hindi niya kayang gawin iyon. Dahil mabuti ang pagigitungo niya sa aming lahat ni Mr. Velasco. Ngayon ko lang naalala na posibleng ang may alam siya. Sige Jonas, susubukan kong hanapin ang taong yan. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na rin si Clark dahil may meeting pa itong kailangang puntahan. At kasalukuyan ngang nasa meeting hall si Clark kasama ang mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Kabilang na nga rin doon si Wilver na kanina pa nakatingin sa kanya at tila ba ayaw siyang lubayan ng mga mata nito. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang nawawala kong apo. Sambit ng matandang si Mr. Velasco na lolo ni Wilver. Kanina pang hindi iniintindi ni Clark ang mga pinag-uusapan sa meeting dahil bukod sa wala siyang interes ay hindi rin siya mapalagay sa mga titig sa kanya ni Wilver at batid niya ang kahulugan niyon. Ngunit ngayon ay tila ba nausisa na rin siya nang mabanggit ni Mr. Velasco ang tungkol sa nawawala nitong apo. 27 years na ang lumipas pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahahanap ang iyong apo? Komento ng isa sa mga shareholders. Lahat ng kasing edad niya ngayon na may birthmark sa likod ng balikat ay pina-DNA test ko na. Pero wala pa rin nagmamatch. Kung sanang nabubuhay pa ang kanyang ama ay malamang ay may katulong ako sa paghahanap sa apo ko ngayon. Lo, baka naman kasi matagal na talaga siyang patay. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin natin siya nakikita. Pero susuportahan at tutulungan ko pa rin po kayo sa paghahanap sa kanya. Gusto ko lang ding sabihin na kung iniisip niyo ang kumpanya, hindi niyo kailangan mag-alala. Dahil nandito naman ako at hindi ko bababayaan ang pinaghirapan ninyo ni Daddy. Nakangiting sabat naman ni Wilver na siyang nagpatahimik sa lahat. Kinuha naman ni Clark ang pagkakataong iyon para magpaalam na magpunta ng CR, kung saan sinundan pala siya ni Wilver. Nasaan si Jonas? Direktang tanong ni Wilver kay Clark. I don't know. Bakit mo sa akin tinatanong, ha? Buwelta naman ni Clark nang harapin niya ito. Lumitaw ang ngisi sa gilid ng labi ni Wilver. Really? Pero matalik kayo magkaibigan, di ba? Kaya imposibleng di mo alam kung saan nagtatago ang pugante ngayon. Alam mo, Wilver, kahit alam ko naman kung nasaan si Jonas, hindi ko rin naman sasabihin sa'yo eh. Siya nga pala, ngayon ko lang nalamang may anak pala si Mr. Velasco, bukod sa'yo. Suggestion lang, mas mainam siguro kung ipagdasal mo na ng ipagdasal na talagang patay na yung hinahanap na apo ng lolo mo. Kasi kung buhay pa, baka may tsapuera ka. Worse, mawalan ka pa ng mana. Nakakatakot isipin, di ba? Nakangingising panguuyam ni Clark sa katinapik-tapik ang balikat ni Wilver bago siya umalis ng tuluyan. Nagtiim naman ang panga ni Wilver dahil sa galit. Sa paglipas pa ng ilang mga araw ay nanatili lamang si Jonas sa kasalukuyan nilang tinitirhan kasama ang kanyang pamilya. Habang naghihintay ng update mula sa kanyang kaibigang si Jonas. Pagpasok ni Jonas ng kwarto ay nadatnan niya ang kanyang kasintahan na nasa bintana habang pinagmamasdan ang ulan. Nilapitan niya ito at niyakap sa bewang. Wala pa rin bang update si Clark? Umiling-iling naman si Jonas bilang tugon. Pagkatapos, hinalikan niya ang kasintahan. Sana maging maayos na ang lahat. Sana mapatunayan na natin sa lahat na talagang wala kang kasalanan. Saad ni Natalie na muling nakaramdam ng lungkot nang maisip niya ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Magtiwala lamang tayo. Darating din ang tamang panahon. Naaayon naman sa atin ang pagkakataon. Sabi na lamang ni Jonas sa kaunti-unting inilapit ang muka sa kasintahan. Animoy muli niya itong hahalikan nang bigla namang naudlot nang biglang bumukas ang pinto
at pumasok ang anak nilang si Kara. Oops! Sorry po sa istorbo. Sige lang po Mama at Papa, ituloy niyo lang po ang ginagawa niyo. Turan ng bata, saka umalis at sinara ang pinto ng silid. Nagtawa na naman sina Jonas at Natalie. Paano ba yan? Ituloy na raw natin oh. Pili yung usal ni Jonas, saka muling sinakop ang mga labi ni Natalie. Nagtungo sila sa kama at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Hinubad ni Jonas ang suot niyang pang-itaas na damit, saka hinalikan sa leeg si Natalie. Ngunit bigla siyang pinigilan nito. Bakit? Anong problema? Meron pa kasi ako ngayon eh. Tugon ni Natalie, patukoy sa kanyang buwanang dalaw. Meron pa rin. Sayang naman. Malumbay ang boses na saad na lamang ni Jonas at hinalikan na lamang sa noo si Natalie. Sakto namang may narinig silang katok ng mga sandaling iyon. Baka si Clark na yon. Puntahan ko lang siya. Paalam na Jonas na siyang tinanguan lang ni Natalie. Lumabas ng silid si Jonas sa kabinuksan ang pinto kung saan bumungad sa kanya ang kanyang kaibigan. Kumusta? Anong balita? Hindi ko pa rin nahahanap si Eloy. Pero base sa mga impormasyong nakalap ko, umalis din daw siya kaagad sa pinagtatrabahuan ninyo. Ilang araw pagkatapos mong makulong. Tapos wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Wala rin siya roon sa address na tinitirahan niya dati. Ang sabi ng mga kapitbahay, bigla na lang daw siyang umalis nang walang pasabi. Salaysay ni Clark, dahilan kaya napabuntong hininga si Jonas. Pumasok ka na muna. Ipaghahanda lang muna kita ng pagkain. Saad ni Jonas saka nagtungo na sa kusina. Bahagya namang natigilan si Clark nang mapansin niya ang birthmark na nasa likod ng balikat ni Jonas. Bigla ring sumagi sa isip niya ang sinabi ng lolo ni Wilver patungkol sa apo nitong nawawala. Bumalik din kaagad si Jonas, dala ang hinanda nitong pagkain para kay Clark. Salamat. Ani ni Clark at nagsimula na itong kumain. Siya nga pala. Sa tagal nating magkaibigan, parang wala akong maalalang may nabanggit ka sa akin tungkol sa mga magulang mo. Nasaan na nga pala sila? Usisa ni Clark. Wala na sila. Namatay sila sa aksidente. Ganun ba? Sorry to hear that. Sila ba ang biological parents mo? Ang totoo niyan, inampun lang nila ako sa orphanage at hindi ko alam kung nasaan yung mga tunay kong magulang. Wala na rin akong balak pang hanapin sila. Uminom ng tubig si Clark sa kataimtim na tinitigan ang kaibigan. Matapos kumain ay nagtungo si Clark sa lababo kung saan tinititigan niya ang isang toothbrush sa kapalihim iyong kinuha. Kalaunan ay nagpaalam na rin ito at umalis. Walang sinayang na oras si Clark at agad na nagtungo sa bahay ng mga Velasco. Sandali siyang nakipag-usap sa lolo ni Wilver at palihim na kinuhanan ito ng buhok. Ngayon ay nakaupo si Clark sa swivel chair ng kanyang opisina at inabot sa kanyang tauhan ang buhok at toothbrush na magkahiwalay na nakasealed sa plastic. Ipa-DNA test mo yan. I need to get the result as soon as possible. Utos niya sa kanyang tauhan. Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo? Nahanap mo na ba siya? Hindi pa, boss. Walang may alam kung nasaan siya. Pero hindi ako titigil sa paghahanap sa kanya. Sige na, umalis ka na. Kaagad na umalis ang tauhan ni Clark. At ilang sandali lang ay siya naman ang umalis para muling bumalik sa gitna ng kagubatan kung saan nagtatago ang kanyang kaibigan. Sa tingin mo ba, si Wilver ang may pakana ng pagkamatay ng kanyang ama? Tanong pa ni Clark kay Jonas habang pinag-uusapan nilang tatlo sa sala ang tungkol sa kaso. Bumabase lang naman ako sa mga napansin ko noon. Isa pa, mabait na amo si Mr. Velasco. Kaya imposible na
isa rin sa mga empleyado ang pumatay sa kanya. Ibig mong sabihin, posibleng si Wilver mismo ang pumatay sa ama niya? Hindi ko alam, pero hindi rin malabong mangyari yun. Sige, mauuna na ako. Babalitaan na lang kita kapag may impormasyon na ako tungkol kay Eloy. Muli ay paalam ni Clark. Bakit kaya hindi ka na lang dito magstay at magpalipas ng gabi? Bukas ka na lang kayo umalis. Mungkahi pa ni Jonas. Oo nga naman, para makapagpahinga ka na rin kaagad. Mukha kasing pagod ka eh. Di na, isa pa. 2 lang naman ng kwarto rito. Ipapaubaya ko na sa inyo. Pagtanggi ni Clark, kaya wala nang nagawa pa sina Jonas. Habang naglalakad si Clark ay bigla siyang napahinto nang makarinig siya ng animoy mga kaluskos sa hindi kalayuan. At ilang segundo lang ay naaninagan niya ang ilang mga taong animoy patungo sa kanyang direksyon. Kaya naman ay dali-dali siyang nagtago sa isang puno at tinawagan ang number ni Jonas. Subalit, hindi ito sumasagot. Kaya naman, kumaripas na siya ng takbo pabalik. Oh, bakit bumalik ka? Gulantang na reaksyon ni Jonas nang makita ang hingal na kaibigan. Kailangan nyo nang umalis ngayon din. Natuntunan nila kung nasaan kayo. Hinihingal na imporma ni Clark, kaya't nanlaki ang mga mata ni Natalie at Jonas. Hindi na rin sila nagaksaya pa ng oras at kaagad na lumisan. Nakasunod lamang sila kay Clark na siyang pinangungunahan ang paglalakad. Nang makita nila ang kotse ni Clark ay mabilis silang nagtungo roon. Tigil! Isang sigaw na malakas mula sa mga pulis ang siyang nagpatigil sa kanila. Kita mo nga naman oh. Sinasabi ko na nga ba, may alam ka. Pero thank you kasi dahil sa'yo ay natuntun namin kung saan nagtatago ang kriminal mong kaibigan. Nakangising sabi ni Wilver kay Clark. Ano ka ngayon, Jonas, ha? Tapos na ang maliligayang araw mo. Babalik ka na ulit sa lungga mo kung saan ka nababagay. Baling naman niya kay Jonas. Wilver, inosente si Jonas. Hindi siyang pumatay sa daddy mo. Sabad naman ni Natalie para depensahan ang kasintahan. Natalie, nalaso na ba ng lalaking yan ang utak mo? Sige na, hulihin niyo na yung kriminal na yan. Dagling kumilos ang isang pulis para lapitan at pusasan si Jonas. Subalit mabilis na nanlaban ang binata kung saan inagaw nito ang baril at ginawang hostage ang pulis. Sige, subukan ninyo. Papatayin ko to. Pagbabanta ni Jonas. Oh, tignan mo, Natalie. Tignan mo ang lalaking pinagtatanggol mo. Ayan ba ang inosente? Handang pumatay ng pulis? Pasaring pa ni Wilver. Takot at pangamba ang namayani nila Natalie, pati na rin sa mga anak niya na wala ring magawa ng mga sandaling iyon. Bigla ring kumilos si Clark nang agawan niya ng baril ang isang pulis na nakabantay sa kanya at ipinaputok iyon. Dahil doon ay dagling umatras at nagtago ang mga pulis kasama ang mag-iina. Halika na, Jonas! Sigaw ni Clark sa kaibigan. Natalie! Mga anak! Sigaw ni Jonas nang makita niya kung paanong ilayo sa kanila ang kanyang mag-iina. Jonas, halika na! Tumakas na tayo! Sigaw pa ni Clark habang patuloy na nagpapaputok ng baril upang hindi makalapit sa kanila ang mga pulis. Ano mo'y nag-aalinlangan si Jonas kung kaya't puwersahan na siyang hinila ng kaibigan niya papasok ng kotse at mabilis iyong pinaandar ni Clark. Clark, di dapat natin iniwan yung mag-iina ko. Sigaw ni Jonas sa kaibigan. Sa boses nito, tila ba gugustuhin nitong balikan sina Natalie. Kung hindi tayo umalis kagad, huhulihin ka ng mga pulis. Huwag mo nang alalahanin ang mag-iina mo. Nakakasiguro naman ako na magiging maayos lang sila. Pabalik namang sigaw ni Clark habang abala pa rin siya sa pagpapaharurot ng kotse.
hanggang sa huminto ang sasakyan sa isang malaki at magandang bahay. Nasaan tayo? Iyan ang unang naiusal ni Jonas pagkalabas nila ng kotse. Ito yung regalong bahay sa akin ng ninong ko. Huwag kang mag-alala kasi hindi nila tayo rito matutunton. Pasensya ka na pala sa nangyari kanina. Naisip ko kasi na hindi ka nila pwedeng ibalik sa kulungan hanggat hindi mo pa napapatunayan na talagang wala kang sala. Kapag nahuli ka, mas lalo ka lang nilang ididiin sa kaso. Kapag nangyari yon, baka hindi mo na makakasama pa ang pamilya mo. Sorry din kasi kasalanan ko kung bakit natuntun kayo ng mga pulis. Hindi ako nag-ingat, kaya nasundan ako. Paghingi ng paumanhin ni Clark, sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Hindi naman umimik si Jonas. Sa halip, humugot lamang siya ng isang malalim na buntong hininga. Makalipas ang ilang minuto ay naisipan ni Clark na buksan ang TV. Sakto namang mukha ni Wilver ang siyang tumambad sa TV screen. Safe na po ang fiancé ko at ang mga anak niya dahil nabawi na namin sila sa puganting si Jonas. Pero sa kasamaang palad, nakatakas siya. Kaya naman naisip kong dagdagan ng pabuya at gawing 15 million pesos sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ng kriminal na pumatay sa ama ko. As soon as possible, kailangan na siyang mahuli para wala na siyang iba pang mga biktima. Ayan ang mga sinabi ni Wilver sa interview at bahagya pa itong napangisi. Dumako naman ang tingin ni Clark sa mga kamay ni Jonas na ngayon ay nakakuyom na at ramdam niya ang galit at panggigigil dito. Hayop talaga yang si Wilver. Lalapas din ang baho niyan at babaliktad din ang sitwasyon. Gigil na sambit ni Clark saka pinatay ang TV. Pagkaraan ng ilang araw, Mama, hindi pa po ba natin makakasama si Papa? malungkot na boses na tanong ni Zara habang nasa kama sila at handa ng matulog. Mama, nag-aalala na po kami kay Papa. Nasaan na po kaya siya? Sana naman po iligtas po siya at nasa maayos po siyang kalagayan. Ayoko po siyang mahuli ng mga pulis. Ayoko po siyang bumalik ulit sa kulungan. Halos naiiyak na mangturan ni Kara. Niyakap ni Natalie ang kanyang mga anak at pinipigilan ang sariling mga luha. Mga anak, kasama ng papa ninyo si Tito Clark ninyo. Kaya sigurado ako na okay lang sila. Huwag kayong mag-alala kasi kapag napatunayan na walang kasalanan ng papa ninyo, muli natin siyang makakasama. Sa ngayon, patuloy lang tayong magdasal habang naghihintay. Okay? Tumango naman ang magkapatid bilang kanilang tugon. Sige na, matulog na kayo mga anak. Good night po, Mama. Sabay na sambit ng kambal. Sa kahinagkan ang magkabilang pisngi ni Natalie. At nahiga na nga ang mga ito. Nagtungo naman si Natalie sa bintana para ito ay isara. Nang bigla siyang natigilan nang may napansin siya sa labas ng kanilang bahay. Isang lalaki ang natanaw niya sa labas na nagmamasid sa kanila. Dahil napuno ng usisa, kaagad na lumabas si Natalie. Sa sandaling iyon na natanaw siya ng lalaki, ay nagsimula itong lumisan. Dagli namang hinabol ni Natalie ang lalaki at pinigilan ito. Teka sandali! Huminto ang lalaki at unti-unting humarap kay Natalie. Teka, parang pamilyar ka sa akin. Usal niya habang inaalala kung saan niya nakita ang lalaki noon. Nagkita na tayo dati. Katrabaho ko si Jonas sa factory. Unti-unting namilog ang mga mata ni Natalie. Sandali, ikaw ba si Eloy? Marahan na tumangu-tango naman ang lalaki. Nandito ako kasi nalaman kong tungkol sa sitwasyon ni Jonas. Nakonsensya ako sa nangyayari sa kanya. Bawat gabi, hindi ako makatulog at naiisip kong dapat na may gawin ako para matulungan siya.
saad ng lalaki at bakas sa itsura at boses niya ang konsensya. Iginala naman ni Natalie ang paningin sa paligid bago nagsalita. Halika, sa loob tayo mag-usap. Kung ganon, totoo palang may alam ka talaga sa nangyaring krimen? 3 years ago? Pag-i-interrogate niya habang nakaupo sila sa sala. Oo, inosente si Jonas at napagpintangan lang siya. Hindi rin siya ang pumatay kay Mr. Velasco. At ngayon, handa na akong tulungan siya para patunayan na wala siyang sala. Kung ganon, bakit ngayon ka lang lumitaw? Natakot ako noon eh. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya naisip kong umalis na lang sa trabaho at magpakalayo-layo na lamang at ilayo ang sarili ko sa krimen. Actually, pinapahanap ka ni Jonas dahil umaasa siya na may alam ka sa nangyari at ikaw lang ang magiging witness para mapatunayan na inosente siya. Alam ko rin kung sino ang pumatay kay Mr. Velasco. Hindi lang ako basta witness dahil may ebidensya rin ako na makakapagpatunay na walang kinalaman si Jonas sa nangyari. Namilog ang mga mata ni Natalie sa narinig. Ebidensya? Anong klaseng ebidensya? Isang video. Sa katunayan, isa akong vlogger pero baguhan pa lang ako. Hilig kong i-video ang paligid ko at ang mga ginagawa ko para i-share sa mga followers ko. Nagkataon ng araw na yun na nagbe-video ako. Hanggang sa nangyari yun, umalis ako at nakasalubong ko si Jonas. Dahil sa takot, mas pinili kong manahimik. Lumipas ang 3 taon at ngayon wanted na si Jonas dahil sa krimen na hindi naman niya ginawa. Mabuting tao sa amin si Mr. Velasco, kaya gusto kong mapanagot ang tunay na may sala. May bahid ng gigil ang boses na pagkakahayag ni Eloy sa mga huling salitang binitawan niya. Ilang beses napakurap si Natalie, waring pinipigilan ng sariling maging emosyonal dahil sa wakas may ebidensya na magiging patunay para mapawalang sala ang kanyang kasintahan. Dahil doon ay nagkaroon nga ng pag-asa si Natalie. Samantala, sa opisina ni Clark ay hawak niya na ang isang envelope na naglalaman ng resulta ng DNA test. Unti-unti niya iyong tiningnan at nang makita ang resulta ay nanlaki ang kanyang mga mata. Waring nagulat sa natuklasan. Dahil doon ay dali-dali siyang umalis at nakipagkita sa lolo ni Wilver. Walang inaksayang panahon si Clark at ipinaliwanag nga niya ang lahat sa matanda. Hanggang sa nagtungo sila sa bahay kung saan nagtatago si Jonas. Bahagya namang nagulat si Jonas nang makita niya ang kasama ng kanyang kaibigan. Mr. Chairman, ano pong ginagawa niyo rito? Gulantang na reaksyon ni Jonas sa matanda. Bakit kayo magkasama? Baling niya kay Clark. Hindi naman sumagot si Clark. Sa halip ay hinayaan lamang nito ang matanda na lumapit kay Jonas. Ang tagal ka naming hinanap. Hindi ko akalain na ikaw pala. Usal ng matanda. Sa kanyang tono ng boses ay animoy may pagkasabik iyon at pagkatuwa. Automatic namang kumunot ang noo ni Jonas dahil hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Ikaw pala ang nawawala kong apo. Wika niya sa kaniyakap ang binata. Laking gulat nga ni Jonas sa narinig. Hindi siya lubos makapaniwala, lalo na nang ipaliwanag din sa kanya ni Clark ang lahat. Kung ganon, pinadi-DNA test mo kami nang hindi mo sinasabi sa akin. Baling niya sa kaibigan. Ginawa ko lang yun kasi gusto kong makasigurado. Yung birthmark mo kasi sa likod ng balat. Nang makita ko yan, naalala ko yung sinabi ni Mr. Chairman na may ganong birthmark din yung apo niyang nawawala. Kaya din kita tinanong tungkol sa mga magulang mo. Nagulat din ako eh, pero masaya ako dahil isa ka palang Velasco. Kung ganon, si Mr. Velasco pala ang ama ko. Naiwikan niya nang maalala niya ang kanyang namayapang amo.
Kaya naman pala sobrang gaan ng loob namin sa isa't isa. Noong mga panahon na nabubuhay pa siya. Kung sana lang, buhay pa siya ngayon. Paniguradong sobrang matutuwa iyon na nahanap na kita. Salamat dito kay Clark at nalaman kong ikaw pala ang nawawala kong apo. Siya nga pala. Naipaliwanag na rin sa akin ni Clark ang lahat ng tungkol sa iyong sitwasyon. Nagulat din ako na iniisip mong si Wilver ang pwedeng may totoong sala. Pero hindi ko lang lubos maisip iyon. At ayokong isiping siya nga. Pero apo, huwag kang mag-alala. Kasi gagawin ko din naman ang lahat para lang mapawalang sala ka. May kilala din akong magaling na abogado na pwedeng makatulong sa kaso mo. At magpapa-interview ako. Ilalabas ko sa media na ikaw ang nawawala kong tagapagmana. Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng Velasco Corporation. Hindi naman na nakaimik pa si Jonas. Animoy pinoproseso pa niya sa isipan ang katotohanan na siya pala ay isang Velasco at tagapagmana. Bagay na para sa kanya ay parang ang hirap paniwalaan. Ilang sandali pa, bigla na lamang nag-ring ang cellphone ni Clark na siyang sinagot din niya kaagad. Nakatuon lamang sa kanya ang maglolo hanggang sa biglang rumihistro ang pagkabigla sa mukha ni Clark. Si Natalie, nakausap na raw niya si Eloy. Handa raw tumistigo si Eloy at may hawak siyang video. At ang video din na iyon ang makakapagturo sa tunay na pumatay kay Mr. Velasco. Kaagad ngang imporma ni Clark sa kaibigan niya sa natutuwang boses. Maaari ko bang makausap si Natalie? Walang pagdadalawang isip na binigay naman ni Clark ang kanyang cellphone kay Jonas. Hello Natalie, kumusta ka? Kamusta kayo ng mga anak natin? Okay lang kami, Jonas. Huwag mo kaming alalahanin. Nasabi naman na sa'yo ni Clark, di ba? Yung sinabi ko. Jonas, unti na lang matatapos na rin ang lahat. Mapapawalang sala ka na rin. At mabubuo na muli ang pamilya natin. Oh, Natalie. Bukod doon, may tutulong na rin sa akin ang lolo ko. Natalie, si Mr. Velasco, siya yung ama ko. Isa akong Velasco. Labis naman ang pagkagulat ni Natalie. Matapos ang magkasunod na good news para kay Jonas, ay kaagad na ring nagpa-interview si Mr. Chairman para ipaalam sa publiko na ang wanted na si Jonas ay ang nawawala nitong apo at iginiit din niyang inosente ito. Isiniwalat na rin ng matanda ang tungkol sa witness at ebidensyang meron sila. Dahilan kaya automatic na nabago ang opinyon ng publiko kay Jonas. Alam kong overwhelmed ka pa rin sa mga nangyayari. Maski ako, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na yung matalik kong kaibigan ay isa palang tagapagmana. Ani Clark nang lapitan niya si Jonas na kasalukuyang nagpapahangin sa terrace. At naramdaman din ni Clark ang pagdampi ng malamig na hangin ng gabi sa kanyang balat. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ko ang lahat eh. Kung dati, hindi ko matanggap na nawala ng ganoon si Mr. Velasco. Mas lalo akong nagsisisi ngayon nang malaman kong siya pala yung ama ko. Dahil wala man lang akong nagawa para sa kanya. Pero masakit din sa akin na maghinala kay Wilver na sarili kong kapatid. Hindi ko maiwasan na hindi mag-guilty. Biglang napaisip si Clark matapos ang mga sinabi ni Jonas. Alam mo pare, hindi mo kailangang mag-guilty. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga kayo magkapatid ni Wilver. Napalingon si Jonas sa kaibigan at kunot ang noong nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Adopted son lang si Wilver. Ang totoo niyan, naging kababata ko siya. Maaga siyang iniwan ng mga magulang niya. Naawa sa kanya ang pamilya Velasco kaya kinupkop siya at tinuring bilang anak. To be honest, nung sinabi mo na pinaghihinalaan mo siyang posible may kinalaman siya sa nangyari sa iyong ama, nagduda na rin ako. At doon na unti-unti kong na-realize na may motibo nga siya para gawin yun. Paano mo naman nasabi?
Kasi kahit na naging Velasco siya, ikaw pa rin yung hinahanap ng pamilya kahit na wala ka na. Mas napagtibay din yung hinala ko nung pinapahiwatig niya sa lolo mo na kahit wala ka, ay nariyan siya para pamahalaan ng kumpanya. Doon ko na na-realize na noon pa man ay kontra na siya sa tuwing hinahanap ka ng lolo at ng iyong ama. At yun ang madalas sa pag-awayan nilang dalawa dahil laging complain ni Wilver. Hindi niya maramdaman na mahal siya ni Mr. Velasco bilang isang anak. Kaya posibleng siya ang pumatay sa iyong ama. Para siya na ang mamahala ng kumpanya at malamang kinuha na rin niyang pagkakataon na iyon para i-frame up ka dahil alam na natin noon pa man kung gaano siya kabaliw kay Natalie. Umigting ang panga ni Jonas na animoy muling nabuhay ang galit para kay Wilver na ngayon ay mas lalo pa nga itong nadagdagan. Malalaman natin ang katotohanan kapag napanood na natin ang video na hawak ni Eloy bilang ebidensya. Ang hangad ko lang ay sana matapos ang lahat ng ito. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama ko at muli ko nang makasama ang pamilya ko. Samantala, sa mansyon ng mga Velasco ay puno ng mga basag na kagamitan ang paligid dahil sa pagwawala ni Wilver, dulot ng labis ng pagkagalit nito. Matapos mapanood ang press con ng kanyang lolo. Imposible ito! Hindi ito maaari! Imposibleng si Jonas ang nawawalang apo ni lolo! Hindi pwedeng masira ang mga plano ko! May diin at may gigil na wika ni Wilver. Bakas ang pamumula sa mukha nito. Waring nag-aapoy sa labis na galit. Maya-maya pa ay dumating ang matanda na nadismaya sa nadatnan. Wilver, anong kaguluhan ito? Dagling nilapitan ni Wilver ang matanda. Lolo, ano po yung sinabi niyo kanina sa press con? Sabihin niyo sa akin na hindi yun totoo. Please, imposibleng ang kriminal na yun ang apo ninyo. At hindi siya inosente dahil siya yung pumatay kay Dad. Nakalimutan mo na ba yun, ha? Tumahimik ka. Huwag mong tawaging kriminal ang apo ko. Hindi siya ang pumatay sa anak ko. Napanood mo ang press con, hindi ba? Ibig sabihin, napanood mo rin yung sinabi ko na may hawak na kaming ebidensya na makapagpapatunay na inosente si Jonas at makakapagturo kung sino talaga ang tunay na kriminal. Just wait until then. Huwag mong pairalin ang galit mo at linisin mo itong mga kalat mo. Seryosong sabi ng matanda sa kanyang apo at iniwan na ito. Naiwan namang hindi makapaniwala si Wilver habang nakakuyom ang mga kamao. Kalaunan ay nagkaroon na rin ng hearing. Lumantad sa publiko ang dating katrabaho na Jonas na si Eloy bilang isang witness. Nung araw na yun, habang nagbi-video ako para sa vlog content ko, sana, nang biglang nahagip sa video ko si Mr. Velasco na parang nakikipagtalo. Masyado akong nauusisa ng mga oras na yun, kaya hindi ko na malayan na nakuhanan ko na pala ng video ang insidente ngayon. Hanggang sa bigla na lang humandusay sa sahig si Mr. Velasco, gawa ng paulit-ulit na pagsaksak sa kanya. Umalis ako noon dahil sa takot. Nakasalubong ko rin noon si Jonas pero hindi ko sinabi sa kanya yung nakita ko. Kaya nagulat na lang ako na siya yung naging main suspect sa pagkamatay ni Mr. Velasco. Litanya ni Eloy habang sila ay nasa korte. Inulan ng mga katanungan si Eloy ng abogado na siyang malinaw naman niyang nasasagot hinggil sa kaso. Hanggang sa dumating na nga ang puntong plinay na nga nila ang video na magsisilbing ebidensya sa nangyaring krimen 3 years ago. Ang lahat ay nag-aabang at kinakabahan sa pwede nilang mapanood. Walang kumurap, ang lahat ay nakatutok sa video. At una nilang nakita ay ang biktimang si Mr. Velasco. Totoong ito ay nakikipagtalo. At napasinghap ang lahat nang makita nila ang taong siyang kasama ni Mr. Velasco. Ang taong iyon ay si Wilver. Nagulat ang lahat. Napuno ng bulungan ang korte.
Lalo na nang malinaw nilang napanood kung paanong saksakin ni Wilver ang kawawang biktima. Hindi na nakontrol pa ni Jonas ang kanyang sarili. Tumayo siya at sinugod ng isang malakas na suntok si Wilver upang ilabas ang galit niya. Demonyo ka! Wala kang kasing sama! Puno ng galit na sigaw ni Jonas. Kaagad naman siyang pinigilan ng mga pulis at ng mga taong nakapalibot sa kanila. At tuluyan na ngang nagbigay ng pinal na hatol ang korte kung saan napatunayang inosente ang nasasakdal na si Jonas at nahatulang guilty si Wilver. Sa wakas ay tuluyan ng nakalaya at napawalang sala si Jonas kung saan kabaligtaran naman ang nangyari kay Wilver na siyang nakulong at hinamak ngayon ng publiko. Samantala, magkakasama ang mag-iinang sina Natalie at ang kambal nilang anak na sina Zara at Cara nang bigla silang lapitan ng mga reporter para interviewin. Miss Madrigal, ano po ang nararamdaman ninyo ngayong napatunayan na sa buong mundo na inosente si Mr. Jonas Torres? Tanong ng reporter at itinutok ang mic kay Natalie. Na-overwhelmed pa ako sa mga nangyayari, pero masaya ako dahil sa wakas, nakamit na rin ni Jonas at ni Mr. Velasco ang tunay na hustisyang nararapat para sa kanila at mananagot na ang taong tunay na may kasalanan. Ang nasa isip ko lang ngayon ay magiging maayos na rin ang lahat at muli nang mabubuo ang pamilya namin dahil makakasama na namin ng mga anak ko si Jonas at mamumuhay kami ng normal. Sagot ni Natalie nang may ngiti sa mga labi. Marami po ang nag-judge kay Papa. Minamak-hamak nila siya. Pero ngayong napatunayan na po na wala po talaga siyang kasalanan at na-frame up lang siya. Ang nangyari pong ito sa Papa namin ay patunay lang po na hindi lahat ng taong nakukulong ay tunay na may kasalanan. Dahil marami din po sa kanila ay napagbibintangan lang. Saad ni Cara. Tama po yun. Huwag po tayong basta-bastang manguhusga dahil hindi naman po natin alam yung taong hinahamak po natin ay totoo palang inosente o guilty. Dagdag namang saad ni Zara, kaya't napangiti naman ang mga reporter sa kanila at napatango pa bilang pagsang-ayon. Napangiti na rin si Natalie na animoy proud sa kanyang mga anak. Pagkaraan ng isang buwan, Ngayon na lang ulit tayo nakapag-date ng ganito. sambit ni Jonas habang kasalukuyan silang nagde-date ni Natalie sa isang mamahaling restaurant na kaniyang nirentahan. Tama ka, at nakakamiss rin pala, no? In-enjoy nila ang moment nilang iyon hanggang sa bigla na lamang lumuhod si Jonas na siyang hindi inaasahan ni Natalie. Umawang naman ang mga labi ng dalaga hanggang sa ilabas ni Jonas ang isang maliit na box na naglalaman ng isang magandang singsing. Sa dami ng nangyari, wala akong ibang hiling ngayon, kundi ang maging masaya kasama kayo ng mga anak natin. Natalie, mahal na mahal kita at hindi ko kakayanin kung mawawala ka pa sa buhay ko. Kaya naman gusto kong tanungin kita, kung handa ka na bang pakasalan ako? Nagsimulang mangilid ang mga luha ni Natalie. Hindi naman nagtagal ay tumangu-tangu siya. Oo naman. Noon pa man ikaw lang yung naiisip kong pakasalan dahil na mahal rin kita. Lumapad ang ngiti sa labi ng binata matapos marinig ang sagot ng kasintahan. Tumayo siya at sinuot ang singsing sa daliri ni Natalie. Dahilan kaya hindi na nakontrol pa ni Natalie ang pagpatak ng kanyang mga luha bilang simbolo ng kanyang kasiyahan ng mga sandaling iyon. At ngayon ay kasalukuyan na ngang naglalakad sa kulay pulang pasilyo si Natalie. Suot ang isang simple ngunit napaka-eleganteng wedding gown. Hawak sa magkabilang kamay ang isang bulaklak. Habang kasama niya ang kanyang ama upang ihatid siya sa altar, kung saan naroroon ang kanyang groom na nakangiti at naghihintay sa kanya.
Ipagkakatiwala ko sa iyo ng buo ang anak ko. May tiwala naman ako sa iyo at alam kong mamahalin mo ng lubos ang aking anak. Wika ng ama ni Natalie kay Jonas nang ibigay na nito ang kamay ng kanyang anak. Tumango lamang si Jonas at ngumiti sa ama ng kanyang bride. Humarap na sila sa pari habang punong-puno ng kaba at kasiyahan ang kanilang mga puso. Miss Natalie Madrigal, tinatanggap mo ba si Jonas Velasco bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan? Nakangiting tanong ng pari kay Natalie. Ang paring iyon ay ang pari din na siyang muntikan ng magkasal sa kanila ni Wilver noon. Tumingin si Natalie sa paligid at sa entrance ng simbahan. Sinariwa ang mga nangyari noon. Binaling niya ang tingin niya sa kanyang groom at ngumiti ng matamis, sabay sagot sa pari ng, "Opo, Father." Mr. Jonas Velasco, tinatanggap mo ba si Miss Natalie bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan? Opo, Father. Sagot ni Jonas nang walang pag-aalinlangan. Napangiti naman ang lahat, kabilang na ang kanilang kambal na anak, na abot tenga ang ngiti. Isinuot na ni Jonas ang singsing at hinalikan na rin si Natalie nang maging ganap na nga silang mag-asawa. Matapos ang kasal ay namuhay na ng payapa ang pamilya ni Jonas at niyayakap na rin ang bagong buhay bilang isang tagapagmana ng pamilya. Habang si Wilver naman ay miserable na ang buhay sa kulungan. Ang buhay ay punong-puno ng plot twist. Maaaring ang ilan ay napaparusahan ng dahil sa maling paratang. Subalit walang katotohanan ang hindi nabubunyag. Kailangan lang na Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Eli,
Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasite Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes,
Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Anali Flor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad,
Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado,